Tuluan po sila, labi na ni fellowshipping with the Lord, being enlightened and confessing our sins. Sakaloy, sakto. In leading new believers, first, sakto. Una, po silang tutluan ng magkampo, basag Biblia, makig-meet sa mga igsoon, dahil magsangyaw sa Ebanghelyo. Pero ingon siya nga, we should spend more time in preaching the gospel. Sangyaw sa Ebanghelyo. Saka. However, these four matters are outward. Hindi din upat kabutang, gawas noon na kayo. They are related to practice. Pero yun siya, we still need to help the new believers to enter into their spirit. Bisan to, dukato silang itudluan, pero ato pagit silang dalon nga musulot silang espiritu. Amen. And siya, according to our spirit, in addition to helping them to pray, read the Bible, meet with the saints, preach the gospel, we also need to help them to learn fellowship with the Lord. Tudluan na igyapon sila na makikambitay sa Ginoo. Diha sa ilang espiritu. Kaya nga naman, diha silang espiritu, diha rin sila mahayagan. Makakonfess din sila labi na ng mga bagong magtotoo. No? Makakonfess din nila, masugid nila ang ilang magsala. Sa fellowshipping with the Lord is a general subject. General kayo. But involves many items. Daghang items. Una, to fellowship with the Lord is to contact the Lord. And such contact with the Lord take place mainly during our prayer or reading the Bible. Muna tudluan sila sa pag-ampo o pagbasa ng Biblia kay nganong day. Diha kaya sa pag-ampo o pagbasa ng Biblia, ilan ang makontak ang Ginoo. Makikambitay na sila sa Ginoo. Amen. Dahil ang kaniday, mag-ampo, basa ng Biblia, makikambitay sa Ginoo, magdala dahil nga adunay shining, no? Adunay paghayag. Dayon, unsa man ma-enlighten. So pikikambitay, ma-enlighten o makonfess sa sense. Saka pa. Gamit sa mga pulong. Basa po, tudluan sila. Dayon, the Spirit of the Lord within us give us spiritual sense and speak to us. This sense, the Spirit is speaking also enlightening us. So, pinagi dahil sa pagkikampitay, diyas pagampo, basag Biblia, basag pulong diyas Biblia, mahayagan sila, no? Ma-enlighten. So, tudluan sila, yun si Brother Lee, we should help new believers according to our experience. Na, tudluan sila sumala sa atong kasinatian. Unang kung sinati na ito na, basag Biblia, basag ampo, ato po silang matudluan. Amen. Praise the Lord. Saka pa. Anto sa second point. Naw sa gamay, kinay-nay na rin. Naw gamay. Naw pa. Dara. Sa naw gamay. Kana. The Lord may show us that we are wrong in the way that we treat our parents. Sa dihan, kamulo sige na ta makikabitay, dinagis pagampo, basag Biblia, basa ampo, matudluan na po sila. Diha na yun mo pakita, mahayagan na piyat nita sa itong ginikanan, sa itong mga anak, asawa, silingan, kinagdan. Dayon, makakonfess na dayon siya. Then we should confess these sins to the Lord in prayer. Ay kay kaniya kanunay tang paymuros Ginoo na muhayag ko siya. Uy, nagkasalak na ko sa akong silingan. Kay istorya man ko maot sa akong asawa, akong bana, akong mga anak. Unang pinagi ana at muhayag ang Ginoo dayon confess dayon ta. Dayon tudluan sila pud ang mga bagong magtuto. Okay, saka pa. Sunod na points. Human sa tudluan sila ng pagkikamitay, tudluan po sila ang saman. Kani diyang muhalat, halat sila kung galingon. The first step
in our work is to preach the gospel. Then we should lead the sick ones to live the Christian life. We first lead them to pray, read the Bible, meet with the saints, preach the gospel. Then we lead them to fellowship with the Lord and to receive His shining through prayer and reading the Bible. Pero ingon siya, furthermore, we should lead them to confess and deal with sins and to experience the cleansing of the Lord's precious blood. Some of the new believers will be touched by the Lord's Spirit to present themselves to the Lord. Manang ubang mga magtotoo, sa diyang matandog na sila, makabalo na din sila. So man, ilan na din ihalad ang ilang pagalingon ngadto sa Ginoo. Tudluan sila na ampo sa diyan, ampo na sila na dayon muhalad sa Ginoo. Naagi paghalad sa ilang pagalingon. Aduna gyud paghalad. Kabantay mo na yung mga bagong magtotoo, bago bitang nasib, mingon din na sila nga, ako yung ihalad, Ginoo ning akong pamilya. Ay gusto ko na sila, masave ko nilang akong pamilya. Amen. Praise the Lord. Saka. Ayaw, naog gamay. And siya nga, we cannot say that it is wrong. Nevertheless, it is better if a new believer, after having dealt with his sins, would have spontaneous desire within his spirit to consecrate himself to the Lord and pray. Amen. Lord, I truly love you and I desire to give myself and my whole life to you. Inani nga mga pagampo. Kung sila kabalo, tudluan ako sila nga inani nga magampo. Lord, ay gugma ko nimo, akong ihatag at kagalingon at tibuok kinabuhi nga nimo. Doon na sila. Pero kung matandog na sila sa Ginoo, sila naman mismo ang istorya ng Panginoon. Then, ikatulo, human sila maghalad, pakigamitan na maghalad. Kinala din po silang tudluan kining lalong-lalong na kining maglakaw according to the Spirit. Unsa man yung maglakaw according to the Spirit? Saka. We need to help him by explaining that he is one with the Lord. This means that the Lord who is in him can lead him, and that is his living and conduct, his intention, thoughts, and speech and attitude should follow the inner feeling that the Spirit gives him. Kilala na silang tudluan nga maminaw sa ilang Espiritu nga silang sulod, aron mo ito ilang giya, labi na sa ilang pagkinabuhi, paglakaw diha sa Kristohanong kinabuhi. Hanapan, kabalo sila nga ang Ginoo mo day mag-lead, mo ay mag-giya, labi na sa ilang Kristohanong pagkinabuhi. Amen. Dayon, ikaw pa, knowing the anointing, kinala makabalo sila sa pagdihog. Naman na siya itong imar. So, maning dihog, kanaw di ay we need to bring them into the anointing, or we may say the cleansing of the anointing. This is an important matter. Importante din siya kining dihog sa sulod. Sa atong imar, mao siguro ni kadto maning mingon ang Ginoo nga mamalita yung ayaw. Dihog siya sa sulod. Maminaw ta sa iyang dihog. Ang iyang pagdihog mao pay pagtudlo niya, pamulong niya to. So after helping you ones to fellowship with the Lord, to be enlightened, confess your sin, saka. Ingon siya din Then, we should point out that they have the anointing within them. Na din pagdihog sa sulod niya. We should tell them that the Lord is the Spirit, and the Lord's Spirit is the ointment. All His actions within us are the anointing. Tanan niyang pagdihog na sulod, mo din ay pagdihog ng iyang suhod. Tutluan sila, This anointing within us is teaching us. We should help them as much as we can. The more help we render, the better. We must let them know that by anointing the Lord give us feeling, and we should walk according to this feeling. Kaya mamulong, udihog ng Ginoo na ipabati sa sulod, muna kanang nga pabati, maglakaw sila na nga pagbati, mao po na siya pagdihog niya sa sulod. Pareha ba ng ointment ko nung i-apply sa tuwang panit?
Yung example ni Brother Lee, kanang windmill ay i-apply sa itong panit, ato nang mabatian. Palitan anang haplas, anang bitang pikasin, ang haplas bitang sa tiyan, mabatian yung halang. Yung nasa diyan ko lihok ang Ginoo sa sulod. Na din tayo pabatik dito ng iyang pagtudlo, pagpamulo. Amen. Praise the Lord. Saka gamay. Wala. Last na nga point, patiwas sa ito yung saka paloy. Sa second point, sunod na point, kaning experience of life being a cycle. Si Brother Ray na sunod ani. Kasi natian sa kinabuhi, cycle din siya. Tuyo pa ba? Basag Biblia, ampo, basag Biblia, dayon atog meeting, mitsing ka gospel, dayon kadtong makikambitay, halad, paglakaw diya spirito, dili dito siya pareha sa grade 1 nga, sa element tanabang sa kuan nga, human ka grade 1, dili na, di na ito mga, katong math sa grade 1, 1 plus 1 equals 1, ano ba ito? Pag abot ni mo grade 6, wala na to. Okay? Lahat maputo nga math dito. Pero kining cycle sa kinabuhi, lahat na siya, balik-balik na siya. No? Bisag na kasinati na katong lagkaw sa spirito, o kasinati na kapaghalad, mubalik niya pag katong ampo, basag Biblia, munang bisag idara na ta, papasahon nga po tag Biblia. Pampuon ka niya, no? Pampuon nga punta, kaya balik-balik ka ng cycle. Pero itiwas sa Brother Ray.